good morning. Good morning po sa ating lahat. Amen. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa mga hirap, pagkat naririyan ka palagi.
Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Say, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Say, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Hallelujah. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Para bang di mo na kaya? At kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinga. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinga. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabangon ka niya muli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinga. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinga. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinga. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihinga. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw
sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na aming tanging dalangin. Kami katakuin. Taas mo natin ang ating kamay. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang
The Lord deserve a clap of praise. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Isang napagandang linggo ng umaga ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Salamat po sa Panginoon. Panibagong buhay. Thank you very much. Sa panibagong buhay at kalakasang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sige po tayo pasalamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po'y lumalapit. Patuloy na kinikilalang ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas na pong buhay. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa inyong mga kamay, patuloy naming lalagay ang aming pong buhay, ang lahat-lahat sa buhay namin, maging mga mahal sa buhay, mga ari-arian, mga bagay na inyong pinagtiwala sa amin, ay amin ding pinagtitiwala sa inyo. Alam namin kayo lang Diyos ang makapag-iingat sa lahat ng ito. Kayo ang Diyos ang makagagawa, higit sa kaya naming isipin o hilingin. Sa aming pagsasama-sama sa pananambahan, yung mga naririto sa bahay-sambahan, yung nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, abutin po ninyo ang bawat isa sa amin. Kumilos ka, magturo ka, ipaunawa niyo po, Panginoon, sa amin ang mga aral na niyo pong nais na matutunan upang ito'y mailapat namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Tumibay ang aming pananampalataya at patuloy manatiling nakatayo, matatag, matibay sa pagharap sa bawat hamon at pagsubok na dumarating sa aming pong mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sapagkat sa mga nagdaang mga panahon, nakita namin kung paano mo kami sinamahan, kung paano hindi mo kami iniwan, hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami pinagkulang. Salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Kaya naman, Panginoon, naririto kami upang ipahayag namin sa inyo na mahal ka namin, na nare-recognize namin ang mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa amin. Kaya't mula sa amin pong mga puso, sinasabi namin, maraming salamat at mahal na mahal ka namin. Sa amin po mga pagkukulang, mga kasalanan, Panginoon, kami buong pagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Tumihingi patuloy ng tawad at hinihingi ang paglilinis niyo sa aming pong mga buhay upang kami maging karapat-dapat na lumapit sa inyo, maging karapat-dapat na makapaglingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ama naming Diyos, tanggapin niyo po ang aming pong buhay na inihandog sa inyo bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa inyo. Ito ang katampatan naming pagsamba. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po. Tingnan niyo yung katabi. Sabihin niyo, puri ng Panginoon, nandito ka. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Po, ayan, bagaman marami po tayong mga nababalita, mga nagiging problema sa kapaligiran natin. Ayan, na-spare pa rin po tayo ng Panginoon. Salamat din, meron po tayong ilang kapatiran din na nagkaroon po ng infection, pero salamat at pinagaling na po ng Panginoon. Ayan, kaya andyan pa rin ang patnubay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At totoong maasahan natin siya sa anumang bagay, anumang sitwasyon, anumang panahon. Sa linggo pong ito, simula nung Lunes ay ating pinag-aralan, may kinalaman po doon sa salitang remember. Sino nakaka-remember? Na-remember ninyo? Na-remember ninyo ang topic natin from Monday hanggang kahapon ay puros about remember. Yan. So yung mga hindi po nakakaalam, pwede nyo balikan yung atin Facebook live streaming. Nasa Facebook naman niya. Kung may Facebook kayo, kung wala naman, wala tayong magagawa doon. Facebook, YouTube, makikita po ninyo yung mga messages po natin. Andun po, naka-compile po yun doon. Masusundan ninyo. No? Kung meron kayong araw na na-miss, pwede nyo pong balikan po yan. Ayan, lalo na sa mga nagno-notes. Ayan, salamat po sa Panginoon. At sa araw pong ito, ang ating pag-aaralan is also about remember. Remember. Isang napakagandang bagay na nangyari o isang tao na nagsalita na alalahanin siya na napakaganda ng naging bahagi nito sa kanyang buhay. Ito po yung mama na nakapako doon sa krus kasama ni Jesus. Di ba? Tatlo yun? Tama? Tatlo, di ba? Tatlo yung nakapako doon sa krus. Si Jesus sa gitna, isa sa kanan, isa sa kaliwa. At dito ay makikita ho natin yung sitwasyon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke. Sa Book of Luke o aklat ni Lucas,
chapter 23, 39 to 43. Luke 23, 39 to 43. Ganito po sa sinasabi. Then one of the criminals who were hung blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." Yan. Isang tagpo na alam na natin ang kwentong ito. No? Kalimitan nating naririnig ito tuwing Holy Week. Pero pwede rin nating marinig sa ibang mga panahon. Kuminsan po sa lamay, na necrological service, naririnig po natin ang mensahe pong ito. So most likely, familiar na po tayo sa ganito pong sa kwento na ito. Well, balikan pa rin natin. Baka merong hindi pa nakakaalam ng kwento. Okay, so si Jesus po, alam naman nating ipinako sa krus. Alam na rin natin na meron pong dalawang mama na kriminal. Kaya masamang tao po yan. At nahatulan din sila ng bitay. Alam niyo naman po, pag ang hatol ay bitay, ibig sabihin masamang tao. No? Sobra yung kasalanan nila na kung saan ay marapat lamang na sila po yung mamatay bilang kabayaran na mabibigat nilang mga kasalanan. So ang dalawang kriminal pong ito ay meron pong, bagaman pareho silang masama, pero pagdating dun sa point na sila ay mamamatay na, meron silang kakaibang attitude. No po, meron silang kakaibang tugon o response sa kamatayan. Yung isa, pinanindigan na niya na siya masama at namatay siyang masama. Yung isa, nagpakumbaba at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. No po. So, ayan. Habang nakapako si Jesus at yung dalawang magnanakaw, sabi nung isa, then one of the criminals who were hanged blasphemed. Ayan, namusong siya. Blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." Yan, isipin mo, mamamatay na lamang, namumusong pa. malamang nagmumura pa yun. Hindi na natin alam ilang mga salitang sinabi niya, pero ito lang po na-record dito. So sabi niya kay Jesus, kung ikaw talaga ang Kristo, bumaba ka riyan, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami. Di ba? Normal yan sa isang masamang tao, na sa kabila ng kanyang kasamaan, gusto pa rin niyang maging malaya. Gusto pa rin niyang makaalpas doon sa kanyang mga pagdurusang dinaraanan na bunga ng kanyang mga kasalanan. Ito naman maganda, yung nasa kabila. Sinaway niya yung kanyang kasamang masama, kasing sama niya. Sinaway niya at sabi niya sa kanya, but the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God?" Di ka ba natatakot sa Diyos? Siya na tayo pare-pareho pinaparusahan. Pero itong tao na to, wala naman siyang ginawang masama. Tayo okay lang, tama lang yang ginagawa sa atin. Kasalanan natin yan. Wala tayong dapat sisihin sa kamatayang ito. Tapos sinabi niya sa Panginoon, ito po, papasok na tayo sa ating pong topic. Sabi niya, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Ang salita pong remember ay napakahalaga, lalo na sa ganitong case, sa ganito pong sitwasyon, kung saan ay minuto na lamang ang iniintay, mamamatay na sila. Pero itong mama na to, na naniniwala na merong pangalawang buhay sa kabilang buhay, gusto niyang makatiyak na kapag ka siya'y namatay, ay doon siya pupunta sa kaligtasan, hindi sa kapahamakan. Ibig sabihin, nalaman na niya na lahat ng kanyang ginawa ay dapat lamang magbunga ng kamatayan. Dapat lamang silang parusahan. So, aminado na po itong tao na ito. Kaya sabi niya, lumapit siya sa Panginoon o nagsalita siya sa Panginoon. Inilapit niya yung puso niya kasi hindi na siya pwedeng lumapit, nakapako na talaga. Pero yung puso niya, inilapit niya kay Jesus. Sabi niya, "Panginoon, remember me, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na." Kung iisipin natin, medyo parang unfair. Unfair naman.
Unfair ho yan sa mga mababait. Sino sa inyo mababait? Taas ang kamay ng mabait. Nahiya kayo. Pero pag sinabi ko, sino sa inyo makasalanan? Tataas lahat kayo ng kamay. Di ba? Okay. So, sa isang taong mabait na simula bata pa ay naging mabait hanggang kamatayan at punta sa langit. Tapos isang tao namang masama, simula pang bata hanggang mamatay ay masama. Noon lang mamamatay, saka nagsisi, tapos pupunta sa langit, sasabihin natin, unfair naman. Unfair naman. Ako nagpakabait simula bata. Ito naman, minuto na laang nung nagsisi, wala nang nagawang maganda. Kasi nakapako na sa cross, bigla na nalalagot ang hinga. Pero nakapagsisi, kasakasamot, katabi mo sa langit. Sabi, unfair naman. Siyempre, wala namang unfair sa Panginoon. Alam ng Diyos ang ginagawa ng Diyos. Pero pasalamat tayo na itong mama na to ay nabigyan ng pagkakataon na magsisi. Actually, pareho silang binigyan pa ng pagkakataon. Hindi lang sinamantala ng isa yung pagkakataon na yon. Na dapat nagsisi na rin siya sa kanyang kasalanan. Na dapat kinilala na rin niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pero hindi niya ginrab yung pagkakataong yon. Gusto niya makaalpas at magpapatuloy pa rin siya sa kanyang kasamaan. Pero itong isang mama na to, alam niya na wala na talaga. End of the line, nagsisi na siya. Inayos niya relasyon niya sa Panginoon. Siguro kung mabibigyan ito ng pagkakataong mabuhay uli, malamang nagbago talaga. Malamang nagbago. Kung siya po ay nabigyan ng pagkakataong makababa doon, napatawad, hindi na siya namatay, malamang na ipinamuhay na niya yung kanyang pinagsisihan. No? Pero wala na po talaga, hanggang doon na lamang. Pero anyway, sabi ko kanina, napakalaga ng salitang remember me. Remember me when you come into your kingdom. Alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Kaya nga sabi ko, unfair naman. Pero ganito po, yung salitang remember me, hindi naman kung mo sinabi niya yon, meron na siyang kaligtasan. Hindi ho ganon. Meron siyang ipinapakita na magagandang bagay bago niya sinabi yung salitang remember me. Ano po yun? Number 1, kinilala niya na meron siyang pagkatakot sa Diyos. Verse 40, sabi niya, do you not even fear God? Sa kanyang pagsaway, doon sa kanyang kasama, sabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ang ibig sabihin, siya natatakot sa Diyos, habang itong isa ay hindi. At pinagsasabihan niya, abay, mamamatay na tayo. Abay, matakot na tayo sa Diyos. Seryosohin na natin ang buhay natin. Hindi na po pwede. Yung dati nating tapang, wala nang magagawa yung tapang natin. Kung noon nakakaligtas tayo, kung noon nakakalibre tayo, ang dami nating ginagawang masama, nakakalusot tayo, pero this time, wala na. Ito na, final judgment na sa atin. Matakot na tayo. Alam po ninyo, meron pong mga tao na kahit natatakot, hindi nagpapahalatang takot. Yung gusto niyang pagkain siya'y namatay hanggang kamatayan, kilalanin siyang matapang. Hindi niya pagsisisihan yung kanyang masamang ginawa. Ipapakita niyang matigas pa rin siya. Tanong, anong napatunayan niya? Kung matayuan niyang siya'y matigas, siya'y matibay, hindi natitinag, hindi mo kayang paiyakin kahit sa punto ng kamatayan, anong napatunayan? Wala rin. Pwedeng mapalagay sa kasaysayan, itong taong ito ay namatay ng talagang matapang. Wow. Pero pagdating sa kabilang buhay at nasa impyerno naman, anong silbi? Na sa kasaysayan matapang ka, sa kabilang buhay, nasa impyerno ka. Walang value. Walang value. Sayang. Sayang yung tapang. Dapat yung tapang ay ginagamit sa pagharap sa katotohanan. Dapat ang tapang ay ginagamit sa pagtayo sa katuwiran, hindi sa paggawa ng masama, hindi sa pang-aapi sa kapwa, hindi sa panglalamang sa ibang tao. Hindi po dyan nasusukat ang tapang. Ang tapang nasusukat kung paano natin hinaharap yung totoo. Yung alam nating totoo, na mapapahamak tayo pag inamin natin totoo, pero aaminin pa rin natin, tatayuan pa rin natin yung tama, sapagat alam nating tama yon. Kahit hanggang kamatayan. Ganyan po ang karanasan ng marami pong mga propeta at mga lingkod po ng Diyos na natala po sa Biblia. At kahit po mga natala sa kasaysayan ng iglesia, kung saan ay
Ang dami pong mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, na hanggang kamatayan hindi nila tinalikuran ang kanilang pananampalataya. Tinayuan nila yan. Hanggang kamatayan. Yun ang tamang paninindigan. Yun ang totoong tapang. Katulad ni na Pedro. Sina Pedro, sabi ng mga namumuno sa Sinedrin, simula ngayon, pinagbabawalan namin kayong ipangaral ang pangalan na iyan. Kung hindi, huhulihin ulit namin kayo, parurusahan namin kayo. Ano sabi ni na Pedro? Sabi ni na Pedro, sige, sabihin nyo sa amin, alin ba ang tama? Ang kami sumunod sa inyo o kami sumunod sa Diyos? Yun ang tapang. Maninindigan sa pananampalataya. Hindi yung pang-aapi sa kapwa, hindi yung pangbubuli. Hindi yung panlalamang, hindi yung panloloko, hindi yung pagsisinungaling. Ang tunay na tapang, sasabihin mo yung katotohanan, kahit alam mong malalagay ka sa panganib, kahit alam mong peligroso ang buhay mo dahil sa katotohanan, pero dahil yun ang totoo, tatayuan mo yun, hindi mo tatalikuran. Maninindigan ka sa katotohanan. Kahit kuminsan mukhang nakakahiya, pero yan ang totoo, yun ang tapang. Pero kung katatakutan natin yan, kung katatakutan po natin yan, ang laking problema po yan. Kaluluwa natin ang kapalit. So yung mama na yon, yung masamang mama, ay tinayuan niya. Pinakita niyang matapang pa rin siya. Pero napala niya, wala. Impyerno pa rin siya. Yung isa, nagpakumbaba na siya. At nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Ipinakita niyang takot siya sa Diyos. Kaya sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ito ang isang bagay na napakahalaga sa atin. Yung fear of God, yung takot sa Diyos. Sapagkat ang takot sa Diyos ay nag-aalis sa atin ang takot sa tao. Nawawala ang takot natin sa kapwa-tao pagka tayo may takot sa Diyos. Tumatapang tayo sa harapan ng tao pagka tayo may takot sa Diyos. Tumatapang tayong harapin ang katotohanan pagka may takot tayo sa Diyos. Pero pagka nawala iyon, naku, delikado na po. Dito po lumalabas ang mga maling desisyon natin na lalo na yung mga kompromiso natin po sa buhay. So number 1, he feared God. Number 2, he admitted that he is a sinner. Yan. Inamin niya na siya'y makasalanan. Diba? But the other answering rebuked him saying, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Sabi niya, tama lang na tayo pinaparusahan dahil tayo makasalanan. Inamin niya makasalanan at tama lang. Kaya sabi ko kanina, wala siyang pwedeng sisihin. Kasalanan niya yun. Ang problema po kasi tayo po, pagka tayo may kasalanan, ay una, hindi natin inaamin. Pangalawa, kung na natin talaga kayang lusutan ang kasalanan, so napipilitan tayong aminin, pero nagdadamay tayo. Di ba? Kasi si kaya ako lang gawa naman ni Alam po ninyo, pwede naman natin gawin yon, pero hindi nakakabawas ng kasalanan yung pagtuturo sa iba. Kung nagkasala tayo. Kahit sabihin natin, kaya ako nagawa yan kasi gawa ni Juan. Di ba? Si Adan. Ba't nagkasala si Adan? Kasi yung babaeng ibinigay mo sa akin, nabawasan ba ang kasalanan ni Adan? Hindi. Makasalanan pa rin siya. Hindi siya naabsuelto doon sa kanyang ginawa. Pareho sila. Di ba? So sa buhay po natin, ay yung kasalanan natin, kasalanan talaga yan. Kahit magdamay tayo, yun na rin yan. Hindi nababawasan ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos dahil lang turo tayo ng iba. Kasalanan natin, kasalanan. Kaya ito pong mama na to, inamin niya. Sabi niya, tama lang itong ginagawa sa atin. Itong pagpapako sa atin sa krus, itong pagpapahirap sa atin, itong kamatayan na ating haharapin na maya-maya, dapat lamang kasi makasalanan tayo. Isang napakagandang bagay na yung mama na yon, inamin yung kasalanan. Nakakalungkot, meron pong mga pag-aaral na ginawa
Marami pong mga tao na binibitay nung uso pa yung bitay. At lagi sa ibang bansa may mga bitay pa. Sa atin no kasi pinagbawal na yung bitay. Pero sa bitay po ay sabi po nila bihirang-bihira ang umaamin ng kasalanan. Kasi yung pong yung mga binibitay, ilalagyan ho yan ng microphone sa tabi. Kasi baka meron siyang sasabihing mahalagang bagay bago siya mamatay. So doon sa microphone, masasabi mo na doon, pwede mong aminin ang kasalanan, pwedeng hindi. Pero kahit aminin mo, bibitayin ka pa rin. Kaya lang, mapapalagay sa record mo, ito yung sinabi mo. Sabi ko ng mga nag-oobserba doon, sabi na, bihirang-bihira ang umaamin sa kasalanan. Yung kahit napatunayan na talagang makasalanan, hindi nila aaminin talaga. Dito, itong mama na to, umamin. Inamin niya, sabi, tama lang to. We deserve this. Kung tayo pinapaparusahan ng Diyos sa mga mali nating ginawa, tanggapin na natin. Huwag tayong magtatampo kay Lord. Huwag tayong maninisi ng iba. Amin yan. Lord, alam ko itong nangyayari sa akin, bahagi ng bunga o consequence ng aking kasalanan. Tinatanggap ko. Pero pinagsisisihan ko yung mga kasalanan yon. Kahabagan mo ako. Isang napagandang panalangin yung ganyan. Ano po? Pag-amin sa kasalanan, at wag na nating ituro kaya tayo gumawa ng kasalanan kasi hindi tayo na-absuelto roon. Aminin na lang natin, straightforward, sa harapan ng Panginoon, at ang Panginoon naman ay sagana sa biyaya, pwede tayong patawarin. Ngayon, kung pinatawad tayo ng Panginoon, pero hinarap pa rin natin yung konsekwensya noon, okay lang, tanggapin natin yon. Kasi kuminsan, meron na humihingi ng tawad ay para maabsuelto. Makalaya sa consequence o sa kabayaran ng kanyang ginawa. Ano po, pagka hindi siya naka-absuelto, nagagalit. Akala ko ba pag humingi ng tawad, mawawala yung consequence? Walang ganun sa Bible. Hindi naman sinabi. May mga panahon na pag humingi ng tawad, yung consequence nawawala. Meron yon, biyaya ng Diyos yon. Pero hindi obligasyon ng Diyos na gawin yon. Pagka lamang natuwa ang Diyos o sa kanyang initiative or prerogative na naalsin yung konsekwensya ng kasalanan, nasa sa kanya yon. Pero kung hindi niya tatanggalin at hayaan niya daanan natin yung bunga ng kasalanan natin, wala tayong magagawa. Kailangan nating tanggapin. So dito, itong mama na to, inamin niya kasalanan siya, namatay pa rin siya. Pero isang bagay na tinitiyak ko sa inyo, napatawad yung kanyang kasalanan, doon na sa kabilang buhay niya aanihin yung bunga ng kanyang pagsisisi. Pero dito sa lupa, pagbabayaran pa rin niya yung nagawa niyang kasalanan. So ano nga yung una? He feared God. Number 2, he admitted that he is a sinner or he was a sinner. And number 3, he acknowledged the sinlessness of Jesus. Ayan. Kinilala niya na si Jesus walang kasalanan. Dalawa ho ang kumilala kay Jesus na walang kasalanan habang siya nakapako sa krus. Natatandaan niyo yung isa? Ang isa yung sundalo na nakatingin, sabi, totoo nga, walang kasalanan ng taong ito. Tapos ito pong mama ito na nakapako sa krus, siya rin sinabi niya. Sabi niya, itong kasama nating ito ay pinaparusahan kasama natin kahit wala siyang kasalanan. Pero tayo dapat lamang kasi makasalanan tayo. So sa oras na yon, kinilala niya si Jesus na walang kasalanan, na siya ay hinatulan ng mali, pinarusahan ng wala sa katarungan. Ang tawag sa English niyan, injustice. Marami naman ganon, kahit sa kulungan, meron talagang nakukulong na walang kasalanan. Pinagbintangan, kinasuhan, ginawa ng mga maling ebidensya, so nakulong. Marami, iba pa nga, nabitay, pero hindi naman lahat. Marami rin po sa mga nabitay, mga naparusahan, may kasalanan po talaga. Yung mga walang kasalanan, konti lamang yon. Ang tawag natin doon na prima pila.
Yung iba naman, damay lang talaga o idinamay lang talaga. Ang Diyos na nakakaalam noon. Pero sa case na ito, ito kinilala niya si Jesus, wala talagang kasalanan. Wala siyang pinatay na tao, wala siyang kasinungalingang ginawa, wala siyang dinaya, Hindi siya ng budol-budol, hindi siya ng hold up, hindi siya ng rape. Ayan, hindi siya gumawa ng anumang bagay. Anong kasalanan ni Jesus? Alam niyo, akusasyon sa kanya, it's about religion. Inakusahan siya na nilalabag ang kautusan. Inakusahan siya na sinisira niya yung utos ni Moses. Has something to do with religion, with faith. Pero pagdating sa mga criminal cases, walang masamang ginawa. Walang akusasyon. Isipin niyo, pati yung sinabi ni Jesus, nagibain niyo ang templong ito at aking ipatatayo ito sa loob ng 3 araw, ginamit pa rin akusasyon sa kanya yon. Ganon ng mga akusasyon laban kay Jesus. Na kaya namang gawin talaga ni Jesus yon. Though yun po ay sinabi niya figuratively, ibig sabihin, hindi niya literal talaga, pero kaya niyang gawin literally din yon. Kung yung buong sanlibutan, ginawa ng Diyos ng 6 days yung pang templo, gawin niya 3 days. Kaya niya yun. Kahit nga 1 oras, kayang gawin ng Panginoon yun. Magsasalita lang siya, mangyayari yun. Diba? Sabi ni Jesus, kung meron kang pananampalataya, utusan mo ang bundok na ito, pumunta sa dagat, pupunta yan. So, kayang ipatayo ng Panginoon ang templo in less than 3 days. Pero ginamit pa rin akusasyon sa kanya yun. Sari-saring accusations ang kinuwan hanggang dumating doon sa punto na kasi lahat ng akusasyon, sabi na, hindi papasa ito, hindi ito, wala itong bearing para mahatulan ng kamatayan. So, alam nyo, kahulihan, kaso na kaya siya nahatulan ng kamatayan, blasphemy. Blasphemy. Inamin na niya na siya yung Kristo. Totoo naman. Ayaw lang silang maniwala. Kaya sabi ng punong saserdote, ano pang ebidensya kailangan natin? Ano pang akusasyon? Eto, sinabi na niya, narinig ninyo. Sinabi na niya, nagkasala siya ng blasphemy. Though it's not blasphemy. Sa harap ng mga tao, blasphemy. Pero sa kanya, hindi. Bakit? Totoo naman yung sinabi niya. So, dahilan doon, hinatulan niya makapako sa krus. Grabe, Kaya ang tingin itong magnanakaw na ito kay Jesus, wala itong kasalanan. Hindi dapat siya ipako sa krus. Dahilan sa mga akusasyon, mga mabababaw na akusasyon at maling akusasyon laban kay Jesus. So, kinilala niya si Jesus na walang kasalanan. And lastly, number 4. He acknowledged the Lordship of Jesus Christ. Kinilala niya si Jesus. Hindi lang niya kinilalang walang kasalanan, kinilala niya siyang Panginoon. Kaya sabi niya dito, Lord, remember me when you come into your kingdom. Tinawag niyang Lord. Mapapansin po natin sa Bible, marami pong mga itinatawag kay Jesus. Isa sa mga kaliniwang itinatawag sa kanya, especially nung umpisa ng kanyang ministry, ang tawag sa kanya, teacher, rabbi, guro. Yun ang malimit na itinatawag sa kanya. But later on, dito na tinatawag na siyang Lord. Mas mataas na yon. Hindi lang siya nagtuturo, siya ay Panginoon din. Ibig sabihin, siya'y dapat na sundin, siya'y dapat na paglingkuran, siya ang dapat na nasusunod sa buhay. Kaya sabi niya, Lord, remember me. Kinilala niya si Jesus na kanyang Lord. Sa panahon natin, parang normal na lang salitang Lord, di ba? Pangkaraniwan na. Kahit hindi natin naiintindihan yung lalim ng ibig sabihin. Kaya sabi ng Panginoon, nung siya'y hindi pa nakapako sa krus, nung siya'y nangangaral pa, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Bakit? Kasi hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, sumusunod sa Kanya.
Pero itong mama na to, nung sinabi niyang, Lord, remember me, ando na yung kanyang pagpapasakop at pagpapasailalim, pagkilala kay Jesus na kanyang Lord. Malalim po ang salitang Lord kung titingnan natin to sa kanyang totoong kahulugan. Ang ibig sabihin, pag sinabi mong Lord, ito yung nasusunod. Ito yung nakapangyayari. Ito yung pagka may sinabi, hindi mo inaargumento. Susunod ka na lang. Gagawin mo na lang. Pag may sinabi, parang isang batas na yon. Yan ang ibig sabihin po ng Lord. Kaya po, ito yung nabanggit ko dati, no? Ilang beses ko sa prayer meeting, nagabanggit ko na rin. Ano po. Kung gusto nyong maintindihan ang Lordship ni Jesus, kung gusto nyong maintindihan kung papaano ang pagsamba kay Jesus, basahin nyo yung Revelation. Bakit? Sapagkat sa Book of Revelation, ipinapakita kung papaano sinasamba si Jesus sa langit. Kung papaano siya tinuturing doon, kung papaano siya nire-respeto, kung paano siya tinataas, kung paano siya sinasamba, kung paano ang mga tao ay nagpapatira pa sa kanyang harapan. Basahin niyo yung Book of Revelation, tingnan niyo kung paano tratuhin si Jesus. Napakalalim. Kaya pag binabasa ko po yung Book of Revelation, sabi ko, ganito pala. Sa langit, grabe pala kung tambayin si Jesus, pero dito sa lupa, binabaliwala lang natin. Ordinaryo lang sa atin salitang Lord. Pero pag sa langit pala, grabe. Mga anghel na to, yung mga anghel, grabe kung magpatira pa sa harapan ng Panginoon. Grabe yung takot nila sa Diyos. Grabe yung pagsunod nila sa Panginoon. Walang pagrereklamo sa kanilang ginagawa. Isipin mo, meron tong 4 living creatures. Ano? Wala silang gagawin. Kundi magsalita lamang tuloy-tuloy yon. Holy, 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 Lord God Almighty, the whole earth is full of His glory. Walang tigil yan, paulit-ulit. Kaya nyo ba yon? Diba, bigyan ka ng trabaho. O sige, maghapon, wala kang gagawin. Sasabihin mo lang, banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Paulit-ulit lang yon. Okay ba sa inyo yan? Yung walang gagawin, ganun lang sa nasabi niya, paulit-ulit. Di bali ba naman kung yun yung tape recorder, hindi napapagod, hindi ba? Pag pinlay mong ganun, paulit-ulit na yon. Hindi ho living creature po yun may buhay yun May damdamin yun, may isip yun, hindi nagre-reklamo. Sige, sasabihin lang, banal, 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 Diyos na makapangyarihan. Paulit-ulit. Hindi nagre-reklamo, hindi napapagod, hindi tumitigil. Yung mga anghel, grabe kung magpatira pa sa harapan ng Diyos. Sabi ko, ganito pala sinasamba ang Diyos sa langit. Dito sa lupa, baliwala lang. Pati nga Diyos, kinagagalitan pa ko minsan. Pagka hindi nasunod yung gusto natin, nagagalit tayo sa Diyos. May karapatan ba tayo magalit sa Diyos? Wala tayong karapatang magalit. Kung ano yung gusto niya, mangyayari kahit ayaw natin, kahit salungat sa gusto natin. Di ba? Ginamit kong ilustrasyon dati yung larong chess. Sino sa inyo naglalaro ng chess? Di ba ang chess, para manalo ka, kailangan mong makain yung king ng kabila. Di ba? At kailangan maproteksyonan mo yung king mo. Hindi dapat makain yung iyong king. Ano man ang mangyari, kahit maubos lahat ng pyesa, kailangan lang manatili yung king. So, paano ang gagawin mo? Para maprotektahan yung hari mo, kailangan mo i-sacrifice kahit ang pinakamatataas mong opisyal. Kalimitang nasa sacrifice yung phone. Di ba? Pinapakain lang yung phone mahina naman ang ano yan Ang nagagawa ng phone, magaling lang yung phone pagka endgame sa hulihan kasi nakakadama, nagiging official yan. Ano po? Pero halimbawa, ikaw yung phone, sasacrifice ka. Ayoko nga. Pwede ba yon? Ay, ipapakain ko tong phone na ito para makaligtas yung king. Papayag ka ba no kung ikaw yung phone? Kung ikaw yung reyna, ipapakain ka. Ba, ang halaga kong piyesa ako, ba't ako ipapakain? Ako yung rook, ako yung horse. Officer ako, ba't ako ipapakain? May karapatan yung naglalaro na ipakain kahit sino. Mura protection lamang yung king. At hindi pwedeng magreklamo yung mga piyesa.
Yun ang lordship. We must be willing to sacrifice ourselves. Alam niyo ba niya, yung mga sakripisyo na yan, madali lang sabihin yan eh. Ano po? Katulad niyan. Simula pa bata, tinuruan na tayo po ay magsakripisyo at ialay ang ating buhay para sa ating bansa. Di ba? Naniniwala ba kayo dyan? Iniwala ako. Bakit? Tuwing flag ceremony, inaawit natin yan. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Tanong, handa ba tayo sa bansa natin? Naawit natin yan. Di ba? Pero handa ba tayo mamatay para sa bansa natin? Depende yan. Ano yan? Lusobin na tayo ng China. Anong gagawin mo? Pero may kinalaman sa pananampalataya. Kung may kinalaman sa pananampalataya, we must be willing to sacrifice ourselves. Alang-alang daw. Pag sinabi nating, Lord, we are willing to sacrifice ourselves, kung sasabihin ni Lord. Kaya po, pag-aralan po ninyo, kung kayo makakakuha, nawala yung aking libro ng Book of the Martyrs yata ang title noon, The Book of the Martyrs. Doon po ipinapakita kung paano namatay yung 11 disciples. 11 wala na kasi si Judas Si Judas nagpakamatay naman 'yon. Ang natira lang talaga doon si John the Beloved, kung saan ay pinapakita na hindi na ipakita kung paano namatay si John the Beloved. Basta ang huling account kasi sa Bible, si John the Beloved ay nasa island of Patmos, doon niya sinulat yung Book of Revelation. Pero hindi sinabi kung paano namatay. But the rest of the disciples, lahat doon ay naging martir. Ibig sabihin, pinatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi sila namatay sa aksidente, hindi sila namatay sa sakit, hindi sila namatay sa kung anuman. Namatay sila dahil sa pananampalataya. Pinatay sila ng mga taong nagpe-persecute sa kanila. And they were willing to die because of their faith. Why? Kasi ang tawag nila kay Jesus, Lord. Ang tawag nila kay Jesus, Lord. Kaya kung tinatawag natin si Jesus na Lord, ibig sabihin, we are willing to die. Kagaya ng mga pyesa sa chess. Kung ikaw isa-sacrifice, hayaan mong kainin ka ng kaaway. Maligtas lang. Manalo lamang doon sa game. So sabi dito ng mama, Lord, remember me. So hindi lamang niya basta sinabing remember, alalahanin mo ko. Kasi ang daling sabihin nun eh. Pero bago natin sabihin yon, tiyakin natin yung 4 na bagay. Ano po yan? Una, kailangan may takot tayo sa Diyos. Hindi po pwedeng sabihin, Lord, alalahanin mo ko. Hindi ka naman takot sa Kanya. Ba't ka alalahanin niya? Pangalawa, kailangan aminin natin na tayo makasalanan. Alalahanin, Lord, remember me. Hindi mo may naamin makasalanan ka. Diba? Pangatlo, bago natin sabihin, Lord, remember me, kilalanin natin si Jesus walang kasalanan. At namatay siya para sa atin. Tayo makasalanan ang dapat mamatay, pero si Kristo namatay para sa atin. And lastly, kailangan natin kilalanin si Jesus as Lord. Wag lang basta Savior. Kasi yung pagsabi niyang, remember me, ibig sabihin, iligtas mo ko. So kinikilala niya si Jesus as Savior. Pero bago niya kilalanin si Jesus as Savior, kinilala niya si Jesus na Lord. Ibig sabihin, handa ako sumunod. Mabigyan lang siya ng chance. Susunod siya sabihin, kinilala niya, Lord. Parang si Pablo, di ba? Ang tagal niya pinersecute ang pangalan ni Jesus. Pero at the point, noong siya po ay nagkaroon ng encounter sa Panginoon, nilagay siya ng Panginoon doon sa point na wala siyang magagawa. Anong sabi niya? Who are you, Lord? Di ba? Nabulag siya sa daan ng Damasco, nakasubsob siya roon. Tapos pagbangon niya gano'n, bulag na siya. Nakarinig sila ng tinig. Saul, Saul, why are you persecuting me? Anong sabi ni Pablo? Who are you, Lord? Noong sinabi niya, Lord, doon nagkaroon ng pasimula ng pagbabago sa buhay niya. Kinilala niya si Jesus na Lord. Dati, hindi niya kinikilalang Lord si Jesus. Pine-persecute nga niya mga followers ni Jesus, pero at that point of time, sinabi niya, who are you, Lord? Sa buhay po natin, napakahalaga po itong 4 na bagay na ito. Gusto natin, Lord, remember me.
In your kingdom, when you are in your kingdom, remember me. Madaling sabihin yon. Pero ang tanong, yung bang apat na bagay na yon, kinikilala natin sa buhay natin? Tayo ito mga tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kayo po ang Diyos na lagi kaming inaalala. Dito sa lupa o kahit sa kabilang buhay, inaalala nyo kami. Hindi nyo kami nalilimutan. Pero Panginoon, dalangin ko po. Katulad ng magnanakaw na ito, magawa rin namin yung apat na mahalagang bagay bago namin sabing alalahanin mo kami. Bago kami humingi ng pabor sa inyo, bago kami humingi ng kaligtasan mula sa inyo, ay kailangan muna naming unay magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon ng takot sa inyo. Pangalawa, aminin namin na kami ay makasalanan. Pangatlo, kilalanin na si Jesus ay namatay para sa kasalanan namin kahit siya walang kasalanan. At pang-apat, kilalanin namin si Jesus na Lord. Hindi lang basta Savior, kundi Lord, ibig sabihin siya ay nasusunod sa buhay namin. Panginoon, ilagay niyo po sa puso namin ang mga katotohanan ito. Na hindi lamang kami basta humihingi ng anumang pabor sa inyo, lalo na ng kaligtasan, kundi ang una, Panginoon, magpapailalim muna kami sa inyo. Magpapasakop muna kami sa inyo. Kikilalanin ka muna naming Panginoon. Ikaw muna ang masusunod sa buhay namin. Magiging resulta na lang nito, you will remember us when you are in paradise. Kaya Panginoon, sa mga viewers namin online, sa mga naririto, o kahit mga nanonood sa replay, Panginoon, kumilos po kayo sa kanila pong mga puso. Mabuksan nila yung kanilang mga puso at kilalanin si Kristong Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kagaya po namin, Panginoon. Kinilala ka namin, aming Panginoon at tagapagligtas. Bagaman maraming pagkakataon nagkakasala pa kami dahil hindi pa kami perfect, pero Panginoon, bumabalik pa rin kami. Doon sa katotohanan, ikaw pa rin yung Lord at wala kaming magagawa kundi magpasakop sa inyo. At hindi kami pwedeng makipagtigasan sa inyo sapagkat kayo ang Lord. Kayo yung nasusunod. Kayo yung mga pangyayari na kapag kami nakipagtigasan sa inyo, talo kami. Hindi kami mananalo. Ikaw pa rin ang makapangyayari. Ikaw pa rin ang masusunod. Whether we like it or not, yung kalooban nyo ang mangyayari. Kaya mas maganda, sumunod na lang kami sa kalooban po ninyo upang sa ganoon, makasama kami sa mga blessings at favor na gusto nyong ipagkaloob sa amin. Panginoon, sa mga viewers namin o mga naririto, sila na gustong maranasan ka sa kanilang buhay, Panginoon, kumilos po kayo sa kanila. Abutin niyo po sila. Ipatong niyo po ang inyong mapagpalang kamay at hayaan niyo pong dumaloy ang inyong kapangyarihan, dumaloy ang inyong kaaliwan, dumaloy ang inyong kagalingan, dumaloy ang inyong presensya, dumaloy ang iyong kagalakan, dumaloy ang buhay na ganap at kasiyasiya sa kanilang mga buhay, maranasan nila na ikaw ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa time po ng ating pong pagbibigay, sa ating pong pag-offering, gusto ko pong ibahagi sa bawat isa ang verse na ito na very familiar po sa bawat isa po sa atin. Mula po ito sa 2 Corinthians 9 verse 7. Yan. 2 Corinthians 9 verse 7. Sa Tagalog po ang sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. And dito po, sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, let us always remember na ang ating pong pagkakaloob or pagbabalik natin sa Panginoon, ng ating pong mga tinangkilik sa buong linggo, sa ating pong buhay, ay nagmumula sa Panginoon. And nandun po yung word na stewardship, kung saan ito po ay
nandun yung salita na ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And we have to be ready to give it back to God. And sabi nga ng Panginoon, kailangan maluwag sa ating puso. At ito yung promise ng Panginoon sa atin sa verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong mga pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, And let's always remember, sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, the Lord is blessing us more and more upang may magamit po tayo sa mga naisin ng Panginoon na gawin po natin. So sa ating pong pagkakaloob, alalahanin po natin yung pangako ng Panginoon sa atin at syempre yung ating pong puso na handang magkaloob po sa Panginoon ng buong buo, bukas na bukas para po sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa opportunity to give back to you, to give you, Lord, praises sa pamamagitan, Panginoon, ng tithes and offering. Thank you, Lord God, sa inyo pong blessing sa bawat isa sa amin, na bawat isa sa amin, Panginoon, may kakayahan na magbigay, magbalik, Panginoon, sa inyo sa pamamagitan, Lord, ng amin pong mga ginawa, sa pamamagitan, Panginoon, ng amin pong mga offering, Lord, na naka-ready today. Lord, maraming salamat po. Kinikilala namin, Lord, ito po yung nanggaling sa inyo. At alam din namin, Panginoon, ikaw ang nagpo-provide nito, Panginoon, para sa amin. Lord, we give our trust, we give our hope in you, especially this time of pandemic. We cannot do anything on our own, and we believe in you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, dalahin ko po, bawat isa, Panginoon, sa amin, yung mga nandito sa church, pati yung nasa bahay, Lord, maranasan nila yung protection mo, yung provision mo, Panginoon, at makita namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa amin po, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, sa mga gusto pong magkaloob, after po ng ating service, nandun po yung box, offering box sa likod. Meron din po tayong mga sobre upang i-segregate po natin yung tithes and ating pong offering. At ganoon din po sa online, pwede rin po kayong mag-offering sa pamamagitan ng GCash at sa pamamagitan po ng direct bank transaction po. So, nandyan po yung details mamaya after po ng service na makikita nyo po. At for more questions and prayer request po, i-message nyo lang po yung page ng Malabag Community Bible Church upang makapag-connect po tayo sa bawat isa. So, yun lang po. God bless po sa bawat isa sa atin. Tayo po tumayo. Awitin natin ang doxologia. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy tayong samahan, gabayan, habang tayo'y namumuhay at habang sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat.